July 27, Genesis chapter 12, verse 1. The Lord has said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." Magandang gabi, magandang umaga man, o kung ano oras man pinapan nyo ito. Ako po si Adron Jatang Lumbang. Ito ang aking daily devotion para sa araw na ito. At ang tatalakayin nating aralin sa araw na ito ay bakit hindi na tayo kinakausap ni Lord ng katulad sa Bible. At ano ang konsepto ng personal address. So, simulan na po natin. Una sa lahat, yung personal address refers to those moments in Scripture when God speaks directly to individuals or groups on earth. So, this form of God's word shows His intimate and intentional communication with His people calling and commanding, warning, and comforting. No? So, personal address highlights God's sovereignty and relational nearness. Kumbaga, yung conversation, the directness. No? He is not a distant or silent God. We've seen this many times in the Bible. No? And He speaks with authority. We all know that. And love. Though today, we don't hear God's audible voice, as in the days of Moses or Paul, kung saan directly naririnig talaga yung boses niya, kung anong gagawin, kung anong commandment, na kung ilang beses na kailangan hampasin yung bato. At sa ganun, He still personally addresses us through the Scripture, through the Bible. So, hindi po, ibig sabihin na hindi na tayo kinakausap directly, hindi na tahimik na ang Panginoon, wala na siyang sinasabi, hindi na tayo nilalapitan. Hindi. Dito po dito po pumapasok yung He is personally addressing us, directly speaking to us through the Scripture by His Spirit, no? Kaya nanahan yung Holy Spirit sa atin at doon lang natin naintindihan yung mga Scripture. Tinatamaan tayo bigla ng mga topic sa church, tinatamaan na lang tayo sa ating mga binabasa, biglang naiintindihan din natin, nagkakaroon tayo ng somehow common sense na yun nawala sa atin noon nung di pa nananahan ng Espiritu sa atin, ng Espiritu Santo. So, convicting, guiding, and assuring us in our daily walk with Him. No? So, we are guided in a different way compared to before. Directly, noon, audible. No? Na naririnig natin yung utos ng Panginoon. Ngayon, hindi man audible, ngunit kinakausap pa rin tayo sa Scripture. And why is it that bakit nga ba hindi nga audible ngayon ang Panginoon o ang audible ang Diyos sa atin ngayon? Una, sa lahat at pinaka-importante, Jesus is the final revelation of God. No? So, and secondly, we already have the Bible as the Word of God. So, connect natin yan. Una, Jesus is the final revelation of God. Siya ang huling propeta, siya ang huling revelation in the sense na wala nang extra pa. No? Only Him. So, siya yung magiging, kumbaga, siya yung sabihin natin, prophecy itself. So, Jesus is the final revelation. Na noon, yung mga propeta, sila pa yung nagre-reveal, sila yung nagpapakita na anong mangyari, anong gusto ng Panginoon, anong gusto ng Diyos na mangyari, anong ginawa mong mali, ano yung magiging parusa mo. Doon niya sinasabi sa mga propeta na iyon. No? At silang lumalapit sa taong kailangan kasapin ng Diyos. At doon, nagkakaroon ng communication. And why is it that it's important, no? Or also dangerous kung saan o mabuti rin sa atin na bakit final revelation si Yesu Cristo dapat sa pinaniwalaan natin bilang mananampalataya. Una sa lahat, bilang propeta, pag nagsalita ka, ito ay katumbas, equal, sa salita ng Diyos. Dahil ano bang rinirelay mo? Yung rinirelay mo, yung mensahe ng Diyos. Kumbaga, magkatumbas lang, equal. Which is why, the final prophet, the final revelation is Jesus Christ. So, walang hihigit pa doon, walang magiging katumbas ni Yesu Cristo anytime in the future in any other continent. Only Him. So, Jesus is the final revelation of God. So, kung sakali man may nagsabi na propeta sila, nagsabi sila yung anak ng Diyos, na hindi man si Yesu Cristo, complete falsehood yun. Na hindi siya yung anak ng Panginoon, and there are no new prophets because of this. Because it is already done. The story is the Scripture. Kumbaga, ng buong conversation na kakausapin tayo ng Diyos ay nasa Biblia na. We already have the Bible as the Word of God. We do not need any more. Kumbaga, di na tayo kailangan directly sabihan ng Panginoon na huwag kang gumawa ng mali. Nakasulat na lahat. No? It's there for all to see. The grace is all there for everyone to witness. Kung ano mga batas, kung ano mga ginawa para sa atin, kung ano mga grasya na binigay sa atin. Nandun na.
Kailangan na lang natin basahin, kailangan na nating alamin at namnamin ang nilalaman ng Biblia. So, we already have the Word of God. Basically, we are already conversing with God through the Bible by the means of the Holy Spirit as the medium. Third, God speaks to us through the Word and the Holy Spirit. So, kagaya nga sinabi ko, yung pagbasa natin ng Scripture, doon natin nakita yung mga kwento, kung ano mga nangyari ng mga panahon na iyon, at anong ginagamit natin upang magabayan tayo, upang mayroon tayong spiritual guide when it comes to understanding these things that God has done. And we know that the Spirit follows the will of the Father in the sense na kung ano nakibasa natin sa verse, naiintindihan natin in the same way that God wants us to understand. So, God speaks to us through the Word, through the Scripture, and the Spirit. Kumbaga, yung Word, yung binabasa, yung Spirit, yung paraan para maintindihan natin yung binabasa natin. No? Siya yung nagta-translate. Siya yung nagbibigay ng ibig sabihin sa atin upang syempre, maintindihan natin at definitely ma-embody natin kung ano yung binabasa natin. So, mabilis lang tayo sa applications. First, second, and third application is believe in the sufficiency of the Bible, test all preachings in the light of the Bible, and third, ask the Spirit's guidance as you study the Word. So, una, believe in the sufficiency of the Bible na wala nang extra pa. Dumating na ang Panginoon, meron na tayong Biblia, nandito na lahat na kailangan nating aralin. No? The Word of God is here. He is speaking directly to us. What is necessary is for us to read and be guided by the Holy Spirit, which is the third one. Ask the Spirit's guidance as you study the Word. Na kailangan natin ng Espiritu Santo upang maintindihan ang mga nakalagay na ano man ang binabahagi ng Biblia sa atin. No? We can read, but reading is different from understanding. Kagaya ng reading at reading comprehension. No? At sa ganito, reading and reading comprehension, meron ang isang tao. Pero, in the context of spiritually understanding the meaning o yung context ng binabasa mo, iba po yun. So, there's reading comprehension, and there's the spiritual factor kung saan kailangan talaga ng Holy Spirit. At pangalawa, test all preachings in the light of the Bible. So, hinuli ko talaga to dahil ang mga pinapakinggan natin, pati sarili ko, pati pinapakinggan si Pastor Russell Ocampo, kung may mga taong nagpe-preach na sila ang propeta, sila ang totoo, sila ang katotohanan, sila ang anak ng Diyos. Test all preachings in the light of the Bible. No? Use the Bible as your basis upang makita sino yung nagsisinungaling, sino nagsasabi ng totoo, at sa huli, maunawaan mo, maintindihan mo na nasa tama kang landas, na hindi ka taliwas. No? Kaya, ayun lamang. Sana meron kayo napulot na aral o meron kayo natuhan sa aking daily devotion sa araw na ito. At ayun lamang. Salamat po sa pakikinig at mabuhay.